January 2024, ipinaabot ng mga construction worker ang kanilang reklamo sa Malacanang. Subalit tinanggal sila sa trabaho nang malaman ito ng kanilang kumpanya. Hindi rin nila makuha ang kanilang huling sahod dahil hinold ng kanilang kumpanya ang kanilang ATM. Matigas kayo Tungkulin ng kumpanya na bayaran ang mga manggagawang nakapagtrabaho na. Pag hindi binigay ang sahod tuwing pintenas o 30, magkakahiwalay na kasong kriminal po yan. Dapat lumabang kayo ng patas sa mga construction katulad namin. Yung pinaghirapan namin, dapat ibalik nyo sa amin kasi pinagpawisan namin yan. Pinaghirapan namin yan. RP Alejandro Construction Company, kung may abogado kayo, kahit sinong abogado, bikang parilya kunin ninyo, wala kaming pakialam. Anong masama yun? Kung lumapit sila sa Malacanang para ipaabot ang kanilang sumbong, tapos i-refer sila sa tamang tanggapan. Kung ang tao, pinababayaan ninyo, talagang pupunta at pupunta kahit kanino yan. Gusto po naming mahulugan ang aming benepisyo, SSS Pag-ibig PhilHealth. Ang ginawa ng company sa amin, hindi na nga naghulog sila ng benepisyo sa amin. Ang ginawa pa, pinablock pa yung aming ATM. Pumunta po kami sa SSS. Gusto po namin mahulugan yon kasi tumatanda na po kami. At pagbalik namin sa kumpanya, tinanggal po ako at binalak ang aking ATM. Ang huling po sahod namin, naiwan po sa ATM at tinanggal pa po kami sa trabaho dahil hindi kami sunod sa kanila. Sir RP Alejandro, bakit nyo po pinablock ang aming ATM at tinanggal nyo pa kami sa trabaho? Sir Ben, gusto po naming mahulugan ang aming SS Pag-ibig PhilHealth. Sana po matulungan nyo kami. Alright, Tonet, investigate this, see the possibility of whatever it is. You know what to do. Ako'y medyo nayabangan dito sa kumpanya. Kayo'y lumapit sa Malacanang. Alam ko may action center sila doon. Pwede kayo magsumbong, yung mga tao, para malapit. At kinukuha naman yung mga sumbong doon. Okay? Mga ilang presidente na ginagawa ng ganyan. May action center din sa Malacanang. Kaya lang, pinapasa yan. Nagpapadala sila ng sulat. Dito, parang lumalabas dahil nagpamalacanang kayo. Abay, nagalit pa ata. Tinanggal kayo sa trabaho? Sigurado kayo? Yes, sir. Bakit daw kayo tinanggal? Dahil pumunta kayo ng Malacanang? Ako, sir, tsaka ako, sir, nag-file po kami ng ano... Sa SS? Sa Dole? Sa ano po, SS po. Sa SS. Okay, dahil nag-ano kayo sa SS. Okay. Tapos mo nalaman ng company. Nagalit? Yung pong... Tinanggal kayo. Tinanggal po kami. Parang gusto nila dahil nagpamalacanang kayo. Pagkatapos pumunta kayo ng SSS, tinanong ninyo, nagalit. Opo. Matapang to, ano? Walang takot, ano? So, kaya kayo nagpabitag na. Opo. Hindi namin sila sasantuhin. Kung sakaling hindi umubra ang Malacanang sa kanila, ibahin nila kami. Kasi unang-una, akala siguro nanduduro lang kayo, no? So, taong 2021 nang magsimula sila bilang construction worker, mga boss, sa kumpanyang RP Alejandro Construction Incorporated sa San Juan City. Pinangakuan daw sila ng may-ari ng salary increase pagkalipas ng 1 taon. Dadagdagan, aayusin din daw ang kanilang ng kumpanya ang kanilang mandatory, yung SSS PhilHealth at Pag-ibig, subalit hindi ito nangyari. Wala rin silang natatanggap na overtime pay kapag sila'y nag-overtime sa trabaho. Madugas to. Nasa 15 palapag ang kanilang tinatayong gusali, subalit wala rin silang safety gear at debris nets sa kanilang working area. January 2024, ipinaabot ng mga construction worker ang kanilang reklamo sa Malacanang. Malacanang yan, ha? Mga boss, take note. O, sa Malacanang, take note kayo, ha? Okay. Subalit, tinanggal sila sa trabaho nang malaman ito ng kanilang kumpanya. Malacanang pa kayo, ha? Parang, yun ang ginantihan. Abay, matapang to, ha? Okay. Hindi rin nila makuha ang kanilang huling sahod dahil hinold ng kanilang kumpanya ang kanilang ATM. Matigas kayo, ha? Sige.
Ay, ganito na lang. Kailan kayo tinanggal, mga boss? Kailan kayo tinanggal sa trabaho? Kayo ba pumapasok na? Hindi na kayo pinapasok? Hindi na Tapos- kami, sir, pinapasok. Alright. Pero may utang pa sila sa inyo? O, pero binilak yung ATM namin. Okay. Magkano yung laman ng ATM ninyo dapat matanggap ninyo, mga boss? 2 linggo yun, sir, mga... O, isang kinsenas yun? Oo. Pareho. Sa akin, sir, Pareho. Sa iyo? Sa akin, sir, 4-5, sir, yung hindi ko pa makuha sa kanila. So, pinabalik-balik. 2 kinsenas din yun? 4-5? Hindi lang, sir. Isa lang, sir. Okay. So, isang kinsenas. So, ikaw naman, ibigay mo sa kanya yung ganito. Si Tatang, atat na pagsalita. Okay, relax. Ako naman, Okay. sir, Bisaya Bebis lang ka? ako, sige. Bisaya ka ba? sir. Okay, sige lang, relax. Relax lang. Bebis lang ako, sige. Gano, sir, Relax. Tutulungan ka namin dito. Gusto nila makakuha yung inyong isang kinsenas. Okay? Na sahod. Magkano ang sa iyo? 4-5? Sa akin, sir, mga 9,000. 9,000 sa iyo. Sa iyo naman, Sir, wala na, sir. wala na. Tinagkal lang, sir, siya. Tinanggal ka na. Opo. Well, ang RP Alejandro Construction Incorporated, narareklamong kumpanya po ito. Ano? At gusto kong makaabot sa inyo, RP Construction, RP Alejandro Construction Incorporated. Wala akong pakialam kung sinong talpulanong inyong sinasandalan. Makinig kayo. Bastos kayo kung tutuusin. I mean, bastos. Bakit bastos? Itong mga tao, kung hindi nyo iniintindi, naturalmente, lalapit yan sa mga serbisyong iginugugol din ng ating pamahalaan tulad sa Malacanang, may action center din sila dyan para pakinggan o di naman kaya nire-refer sila sa tamang tanggapan kaya lumapit po sila. Anong masama yon? Kung lumapit sila sa Malacanang para ipaabot ang kalansumbong at pakinggan sila tapos i-refer sila sa tamang tanggapan, walang masama roon. Kasi kung ang tao, pinababayaan ninyo, talagang pupunta at pupunta kahit kanino yan. At dito sila, pumunta na sa amin. So, ang yayabang nitong Limtek na to dahil dyan ginantihan. So, etong estilo ng ginagawa ninyo, RP Alejandro Construction Company, tatawagan namin kayo. At yung lawyer ninyo, kung sino man lawyer ninyo, siguro mas magandang sumagot na rin kayo. Pagkakalob namin ng karapatan na marinig kayo o abogaduan. Yung isa rito, malaking bagay na po pag 5,000 sa kanila. Sa mga simpleng totoong tao, yung 5,000 malaking bagay po yan. Yung isa, 9,000, malaking bagay na po para sa kanila. Isang kinsenas o isang buwan, hindi mo babayaran. Masakit po para sa kanila, kaya pupunta po sa atin. Ngayon, bago po natin makausap to. In the meantime, kakausapan natin si Attorney Batas Mauricio, yung ating legal counsel. Neutral po siya pagdating sa mga batas kapareho po nito. Attorney Batas Mauricio, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga po, Ginoong Ben Tulfo. Magandang umaga po sa bayan ng Pilipino. Okay. Yes, sir. Attorney, so nakikita natin, attorney, itong mga inaabuso, niyuyurakan, mga simpleng tao, walang kaboses-boses. Lumalapit sa atin, pinagsasamantalahan, at pagkatapos pinababayaan, akala walang kapasidad pumunta at magsumbong, eto ngayon, nasa sa atin. Take mo, attorney, batas. Maliwanag po, Ginoong Ben Tulfo, ayon sa mga umiiral na linuntunin, for example, ang SSS law. Liwanag po dyan, tungkulin po ng kumpanya na magkaltas ng mga kontribusyon sa mga manggagawa para sa kanilang SSS coverage. At pagkatapos silang kaltasin yung kontribusyon ng manggagawa sa mga sahod, magdadagdag po ang kumpanya ng employer share. At pagkatapos, yung dalawang yan, employees contribution, employer share, padadala po ng employer ng kumpanya sa SSS. Pagka po yan, una, kinaltas pero hindi pinadala, naghiwalay na kaso na po yan. Yan po ay pang-uunit, estafa, sa ilalim ng Artikulo 315 ng Revised Penal Code of the Philippines. Pagkakumulekta ng pera at may obligasyong i-turn over o ibigay sa ahensya ng gobyerno pero hindi binigay, estafa po yan na maituturing. Pangalawa po, paglabag sa Social Security Law. Magkahiwalay po ang paglabag na yan po sa pangungulekta pero hindi pagre-remit sa SSS. Dalawa po ang kasong criminal dyan. Yung pong hinold na sahod, Ginoong Ben Tulfo, may kasong criminal din po yan. Batay po naman sa Labor Code of the Philippines. Ayon po sa Labor Code of the Philippines, sa Kodigo, batas para po sa kapakanan ng mga manggagawa ng Pilipinas. Nakasaad po yan, tungkulin ng kumpanya na bayaran ang mga manggagawang nakapagtrabaho na, nakapagbigay na ng serbisyo. Services rendered
may tungkulin ng kumpanya. Pag hindi binigay ang sahod tuwing pinsenas o at 30, magkakahiwalay na kasong kriminal po yan. Pangatlo, meron po silang tungkulin ibigay ang tinatawag sa wikang Ingles, security of tenure sa mga manggagawa. Ano po ibig sabihin nun? Abay, hindi po pwedeng basta tatanggalin ang isang manggagawang matagal-tagal na rin naglingkod at kakailanganin nilang bigyan ng pagkakataong makapagpaliwanag bago nila tanggalin. Hindi po tayo nasa ilalim ng martial law, walang karapatan itong mga nasa kumpanya upang bigla-bigla ang kanilang pagpapasya, alisin ang manggagawa dahil nagreklamo lamang tungkol sa karapatan. Yan po ang mga paglabag ng kumpanya. At meron po ibinanggit. Aba, hindi kinakaltasan. Kasalanan din po yan. May parusang pagkakakulong po yan ng 6 na taon. Dahil hindi tumutupad sa SSS law na tungkulin nilang kaltasan ang magagawa. Eh kung kasambahay nga po, Ginoong Tulfo, kinakaltasan, kinukontribusyon na ng SSS pagkatapos ito manggagawan tagal ng panahon. Nako po, talagang grabe ang abuso rito at kailangan ng ipaglit po ni Tulfo. Alright. Yan lang araw po, Ginoong Tulfo. Okay, kami attorney, maraming salamat at nasabi na natin sa kanila. In the meantime, RP Alejandro Construction Company, kung may abogado kayo, kahit sinong abogado, di kamparilla kunin ninyo, wala kaming pakialam. Una sa lahat, mensahe namin sa inyo, RP Alejandro Construction Company, makinig kayo. Alam namin kung saan kayo pupuntahan, papadalhan namin kayo ng sulat. In the meantime, kayo naman ay pwede rin padalhan ng demand letter para sagutin. Huwag kayo magmamayabang. Ikaw, Ayat Ramos, ikaw ang binibigay na parang company lawyer nito ng RP Alejandro Construction Company. Inaasahan namin kung ikay abogado, ikay sasagot. Pero hindi ka sumasagot, tinatawagan ka namin. RP Alejandro Construction, kami kumakatok sa iyo. Kahit na anong rason ninyo, binibigyan kayo ng pagkakataon ng paliwanag, ayaw niyo, may pang-lawyer pa kayo. Wala kaming pakialam kahit judge pa. Wala kaming pakialam kahit justice pa. Pagdating sa mga ganito, hindi gagawin ng matinong justice, abogado, or kahit na supreme mga justice pa yan, or naku, Mario, simple lawyer. O, ganun gawin natin. Bubulabugin natin, papadalhan, demand letter. Hindi tayo natatapos dito. Okay? Okay na ba sa'yo? Yes, sir. Sigurado ka? Oh, sir. Okay ka naman? Kumusta ka naman? Ang pakaramdam mo? Ano ko, sir, mas kampante. saya ako, sir, Saya. Okay na. Pinakikinggan ka na. Pag-usapan na yun. Napag-usapan. Ikaw, okay ka na ba? Nasa palagay mo? Ano na ako, sir, masaya kasi lumapit ako sa inyo. Binibigyan niyo yung ano namin. Hindi na kami nabagabag na, kumbaga, nagdadalawang isip ba? Kasi pumunta kami dito sa inyo, pinagbigyan niyo kami. Totoo naman yung mga sinasabi nakikinig namin. naman kami talaga sa inyo, mga malitang tao. Gusto mo bang, sige, huwag ka matakot. Sabihin mo din sa kumpanya ninyo. Kung sino man ang boss ninyo, sabihin niyo, pumunta na kami rito. Sir, sige. Dapat, lumabang kayo ng patas sa mga construction katulad namin. Yun lang po. Gusto niya ng patas. Ikaw naman, gusto mong salita? Sige. Walang mura, ha? Sir, sa akin lang, pinabalik po ako doon. May pinapirmahan sa akin, hindi ako pumirma. Pinipilit po nila akong papirmahin para maibigay yung sahod ko. Pero hindi po ako pumirma. Bakit? Pag pumirma ka? Baka yun yung, sir, yung katibayan nila sa akin eh. Okay. Tama yun. Gusto mong makita muna kung anong pipirmahan mo. Oo, sir. O di, pumunta ka roon, kuha mo ng cellphone, balik ko sa akin, babasahin ko. Hindi, Okay. sir, binibigyan lang po ako ng blanco eh. Ay, hindi po pwede. Blancoing kumukha nila dyan eh. Pag blankong papel, sabihin mo, ang sabi ni Bitag, kinakailan may nakasulat dyan. Pag blanco, blancoing ko mga mukha nila dyan eh. Yun lang naman Okay, sa akin, sir. relax ka na. Gusto ko tang pasalitin. Baka mamaya okay ka naman. Anong gusto mong sabihin sa kanila? Sige, ikaw, sabihin mo sa kanila. Relax lang, ha? Hinga ng konti. Sige. Sana Harpi Alejandro yung mga yung mga wala sa minimum, walang double pay, holiday, 13 month, 30% yung pinaghirapan namin, dapat ibalik nyo sa amin kasi pinagpawisan namin yan, pinaghirapan namin yan. Hindi naman kami sayo na nanghihingi ng pamasko. Lumapit lang kami dito sa Bitag o
upang makuha namin yung pinaghirapan namin. Okay, sige. Okay. Ang sinasabi ni Mateo, kung nakikinig kayo, kung may puso kayo, kung tinatablang kayo mga buti ninyo, makinig kayo. Ang kakapal na mukha ninyo, kayo dyan sa kumpanya ninyo, hindi ko kayo pinahihiya. Yung medyong kawalang hiyaan, kung totoong sinasabi nila, tinatawagan namin kayo. Alam niyo naman tatawag kami sa inyo. Kumpanya ninyo, ayusin nyo. Ayoko makapagsalita na masakit. Kaya lang kanina, yung hirap na paliwanag gustong bigkasin itong si Mateo. Hirapan siya magsalita. Yung dala ng awa habang pinakikinggan ko siya. Yung kanyang ipaliwanag, yung sinasabi niya, hindi sila nanlilimos ng humihingi ng Pasko, bagkos kinukuha lang nila yung gusto nilang makuhang karapatan nila sa batas. Ganun na kasimple. Kaya kayo dyan sa kumpanya ninyo, RP Alejandro Construction. Di pa kami tapos. Abangan niyo po to. Ito po nag-iisang pambansang sumbungan, tulong, serbisyo, may tatak, bitag. Ako po si Ben. Ito po yung hashtag ipabitag mo.